Welcome sa Burst 2.0 na kung saan ay mapapakinggan ninyo ang mga trending topics sa politics, issues sa showbiz. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, i-subscribe nyo na po yan. And please, pakisama naman ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga balitang napapanahon. So una nating pag-usapan itong papremyo po na inilabas ng mga noontime show for September 17, 2024. Which is kanina po, no? Or kanina pong Martes, araw po yun ng Martes. So, ang sa Itbulaga po ay tumataginting na 201,000 pesos. Samantalang sa It Showtime naman ay 124,000 pesos. So, nakakaluwag-luwag na po ang It Showtime dahil malaki na po ang kanilang ipinapamigay na papremyo sa mga contestant na nananalo po sa kanilang programa. Medyo humahabol sa papremyong inilalabas ng Itbulaga na siyang maganda, no? Kasi maraming natutulungan po pag ganyan ang kalalaki yung mga inilalabas nilang pera. Samantalang, pag-usapan naman natin itong nakita po natin sa Instagram story ni Ella0319. So, ito po pala ay kanyang mami, no? So, siya po ay may dementia at gusto niya pong makita ang Tito Vic and Joey. Gusto niya pong ma-meet ang TBJ at gusto niya rin pong makapanood ng Itbulaga. Sabi nga po dito, she wanna meet Tito Vic and Joey. Mommy have dementia and watching Itbulaga is here medicine. She requesting Itbulaga to come here in America. So yung panonood po pala ng Itbulaga everyday nitong si mami po, no? Nitong nag-post ay kanyang medicine. Ibig sabihin, ito yung kanyang pinakang libangan. Dito po siya masaya. So, kita nyo naman, di ba, ang tindi po ng nagagawa ng Itbulaga and ng TBJ. Ang dami po nilang napapasaya. Meron pang nabibigyan ng ganitong medicine, di ba? Nakakaragdag ang Itbulaga ng kakaibang kasiyahan sa may mga sakit. Katulad po nitong si Mommy. So, sana nga po magkita po sila ng Tito Vic and Joey at ng mga Dabbercats dyan po sa Amerika. Pero hindi ko po alam kung magkakaroon ng show itong mga Dabbercats natin sa ibang bansa dyan sa Amerika. Pero I'm hoping na sana po ay magkaroon at personal po kayong mamit ng ating mga Dabbercats. So, tinag niya po dyan si Maine Mendoza, si Miles Ocampo, si Pauline Luna Soto, si Casey, yung mga singing queens natin. And syempre, si Vic Soto at si Raisa May and itong si Boss Joey. So for sure ay nakita at napanood po nila itong video ni Mami na meron pong dementia na nagre-request na sana'y makita po ang TBJ sa Amerika. Samantalang ibabahagi ko naman sa inyo itong makabagbag damdamin na post ni Judy Ann Santos sa kanyang Instagram account. Sabi niya kasi, "My dearest boy, words can't express how proud we are of you. Watching you play and having fun with you is amazing. Mommy's heart is so full this weekend, my love. We will hold your hand every step of the way until you reach your dreams. Dream big, my sweet boy. We love you so much." And tinag niya po dito si Ryan Agoncillo. And nag-comment nga po dito si Ryan Agoncillo sa naging post ni Judy Anna Santos. And sabi po ni Ryan Agoncillo, "I love that you still hold your mom's hand, Bob." So, ayan, Bob pala yung tawag ni Ryan Agoncillo dito po kay Lucho. So, nakakatuwa lang kasi kahit na medyo nagbibinata na itong si Lucho, andun pa rin yung closeness niya sa kanyang mommy. Hindi po yun nawawala. So, nasa pagpapalaki lang po talaga yun nila Ryan and syempre ni Judy Ann Santos. At nakakatuwang malaman na suportado po nila ang kanilang mga anak sa kung ano po yung gusto. Nakaalalay lamang po itong sila Ryan at Judy Ann kung ano yung gusto ng kanilang anak. So, sa pagpapalaki po nila Judy Ann and Ryan Agoncillo, wala silang pinagkaiba dito po kila Agamulak and syempre kay Charlene Gonzalez. Talagang ando doon po yung galing po nila na mapasunod yung kanilang mga anak, no? Andun po yung husay nila sa pagdadala po ng kanilang pamilya. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa isang program ng TV5 na di umano ay ililipat daw ng time slot. Anong program kaya yan? Sabi nga po dito sa PNS Showbiz, Willie D nakapalag kay Ding Dong.
kay Dingdong daw. Sa programa po ni Dingdong yung Family Feud. Sabi dito, wow, totoo bang nanganganib ilipat sa ibang oras ang programa ni Willie Rebillame sa TV5? Hindi raw nagre-rate ha, kahit palimpak-limpak ang ipinapamigay nilang datong. Ganon. Sabi ko na nga ba, ilang beses ko na ba yang sinabi? Kumbaga, lipas na daw yung panahon nitong si Mr. Willie Rebillame, tsaka mas bongga daw panoorin ang Family Feud ni Dingdong Dantes. So, ang sumulat po nito na pag-alaman natin ay si Lolit Solis. So, isa siyang fan ng Family Feud. And syempre, sinabi niya din dito na lipas na daw ang panahon ni Mr. Willie Rebillame. Lipas na daw yung panahon ni Mr. Willie Rebillame. Kaya nga, ang sabi ko po, no, wala namang lipas-lipas ng panahon ang pagtulong, 'di ba? Eh di ang Tito Vic and Joey, ganun din, lipas na yung panahon nila. Eh bakit marami pa ring nanonood at tumatangkilik po at sumusuporta sa kanila kung edad lang ang basihan sa pagtulong? So napakaganda po ng layunin ng programa ni Mr. Willie Rebillame ang makapagbigay ng pag-asa, tuwa at saya, katulad din po yan ng Itbulaga. Katulad din po yan ng Tito Vic and Joey. Ito nga po yung programa ng mga Pilipino. Programang pangmasa na kung saan ay makakasabay po ang lahat. Yun bang sinasabi niyang Family Feud, nakakatulong ba yon sa ibang mga kababayan natin? Panay mga celebrity lang ata yung guest nila doon, di ba? At since malakas nga yung kanilang network, syempre sila po yung papanoorin. Itong TV5 kasi limited lang yung station na sakop nito, kaya hindi ganun kataas yung ratings na nakukuha po ng programa ni Mr. Willie Rebillame. Pero ang makagandahan doon, sabi po ni Mr. Willie, di ba, hindi importante yung ratings na yan. Ang importante ay kayo, dahil kayo ang ratings. Pero sana kahit na mababa po yung ratings ng programa po ni Mr. Willie Rebillame, ay marami pa ring ads na pumasok and syempre mga sponsors. Kasi dyan po kinukuha yung mga papremyo and syempre yung mga cost ng production, di ba? Kasi kung wala silang makukuhang sponsors and the ads count, syempre paano yun? Maubos po ang kayamanan at budget nitong si Mr. Willie Rebillame. So kahit pa paano, dapat meron pong dumadagdag, merong pinagkukunan para magtuloy-tuloy yung isang show, 'di ba? Yung tungkol naman sa time slot, kung anong oras po ito ililipat, hindi pa naman po yan kumpirmado. Yan ay sinabi lamang po sa write-ups nitong si Manay Lolit Solis. Pero wala pa namang inilalabas na statement ang TV5 na ililipat itong programa ni Mr. Willie Rebillame sa panggabi or sa pang-umaga. So antayin na lang natin kung anong oras po ba ililipat ito. Kung may katotohanan man nga itong write-ups ni Manay Lolit Solis.